You know? So, pangatlo na to. Alam ko, pangatlo yata. Okay, so game. Binibilang ko, parang, di ko alam, hindi ko nga matandaan bakit walo lang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Okay, so 8, walo yung ano natin, yung keyboard na 75% layout. 9 muna tayo sa gilid. Wake up. Medyo ano rin to, medyo requested rin to before. Pero kasi ang daming lumabas ng magandang keyboard. Pero alam ko medyo mahal na to compared dun sa mga presyo ng mga keyboard na naglalabasan at okay naman. Pero lumabas tong keyboard na to, actually hanggang ngayon okay pa rin naman yan. Napipindot yung knob. Kaya siya na ano, dahil nga nung lumabas yung Lang 2, meron din tong LCD screen. Pero yung LCD screen niya, hindi naman, ito, open natin. So ngayon open na to. Yung LCD niya, screen niya naman, hindi talaga ganun ka-functional tulad ng sa Lang 2. At ayaw bumukas dahil mali ang pinipindot natin. So yan. Ayan o, yan lang. Cute lang. So, parang 3,500 nga yata ito pagkakatanda ko. So, ayan. Pero, ang ganda kasi ng kulay niya. Ang maganda rin tunog niya. Sound check. Yan yung Wake Up 75. Wake Up 75. Mabilis lang. Ito, pasto. Auto pasto. Hindi ko alam kung ever since na unbox ko siya, hindi ko siya nagamit, promise. I mean, okay naman yung Red Dragon na brand. Hindi ko trip yung itsura. Parang masyado siya transparent. Alam ko yung gusto naghanap ko ng transparent na keyboard before. Pero hindi ko trip yung, I mean, ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Hindi ko trip yung itsura niya eh. Yan. So, ito yung Red Dragon, ano to? Red Dragon F Pro. Tri-mode, halos tri-mode, tama, tri-mode tong mga to. Meron kasi mga keyboard na hindi ako kumuha nun. So, sama ko na lang. Yung Leobog na 75, hindi ako kumuha nun kasi nga wired siya. Pero, kumuha na tayo na nalalabas sa mga susunod na video. Pero wala kasing available na kulay ng hinahanap ko. So, sabi ng seller, message na ako pag meron ng available. So, for now, hindi ako kumuha nun. Pero, yan. Ito, hindi ko trip to. Pas ako dito. Red Dragon F Pro. Pero okay yung tunog niya. Yun lang, hindi ko lang trip yung itsura. Yan, likod. Harap likod. Hindi ko alam, ang hirap kasi terno. Ang hirap ilagay sa desk. Alam mo, magkano ka, ang hirap niya i-ternohan unless kung siguro pure white yung station mo. Pag black, hindi masyado pag black yung keyboard mo, I mean yung setup mo sa desk, hindi masyado bagay. So, ito naman, kaka-video lang natin nakaraan. So, automatic OS, maganda to. VGN. Aula F75. Sobrang ganda ng tunog. Out of the box, walang palitan. Rock na agad, oh. Pipindot. Kahit yung knob, ang ganda nga ng tunog. Wala ka na masyadong hahanapin dito. Talagang all goods. Pati kulay, di ba? Ang ganda, ang dali interno. Black, blue, tsaka yellow. All goods. Aula F75. And ito yung laging na ano nila. Or nyo. nila. nyo. Yung mga nagre-request. So, yan. So, ito yung VGN N75. Same price, pero Aula ko. Yan. Pero maganda rin naman kasi to. Sound check. Knob. Yan. Napipindot naman yan. So, likod. Mabilis lang. Ayan. VGN N75. Goods rin sa akin yan. Ito yung ginagamit ko dati nung mga panahon naglalaro-laro pa ako. Ngayon hindi ako masyado nakapaglaro. Kahit yung Dota, hindi na ako masyado nakapaglaro eh. So, Lychee na G80 Pro.
Hindi ko alam kung bakit G80 Pro ang pinangalan nila, pero kasi hindi naman siya 80 keys. 80 ba? Hindi eh. Hindi eh. Tatlo nga lang to eh. Pero yan, ay yung naming niya, Lychee G80 Pro. Kaya nagtataka ako, yung GK98 ng Lychee, medyo pangit eh. Di ba lang medyo pangit? Hindi, siguro pangit lang siya doon sa presyo niya. Kasi medyo outdated. Pero ito yung second na keyboard na nabili ko. Or yung binil ko na mechanical keyboard. So yan. Medyo pangit na nga to, pero nung mga panahon na binili ko to, gandang-ganda na ako sa keycaps na to. Yan. Ito yung ano, yung base is ayun no, yung gold something. Hindi siya gold, nakalimutan yung tawag, pero yun, G80. Ayan, napipindot rin yan. Ito kasi yung ginagamit ko sa ano, panglaro dahil nga kung hindi mo napapanood yung mga dati kong video, hindi ko trip yung magkakadikit na ano, na keys, yung escape tapos dikit ng F1 tapos may delete dito. So hindi ko trip yun, kaya ito yung ginagamit ko sa paglaro. Tapos may naka-separate yung arrow keys sa dito sa tatlo na to. Actually apat to yung apat to dun sa pupuntahan natin. Lalagpasan natin tong dalawa, pupunta tayo dun sa isa kong ginagamit pag sa trabaho. Yan. So ito yung ginagamit ko. Okay? So ito na yung sinasabi ko na ginagamit ko sa trabaho, which is itong Faker 75 Pro. Ito yung pinakauna kong keyboard na wala akong ka-idea kung paano mag-build. As in, babalikan mo yung video ko dati, sobrang ang pangit pa nun. Pero well, syempre ang gagawin, simula pa tayo nun. So mga last year yata yun. So medyo pinagpahinga natin to kasi ang ginagamit ko ngayon, which tatalon tayo dun. So isa Lychee, good sa akin yun. Hindi ko sure kung mahal na kasi siya eh para sa presyo niya ngayon. Pero yung quality niya, I mean, kita niyo naman, okay pa rin. So ito, dito na nga tayo sa Faker IK75 Pro. Yung IK75, may nakalimutan ko, may sinabi sa akin difference doon yun. Kasi yun sa katrabaho natin, shoutout kay JP. Hindi ko sure kung pwedeng magitin, pero shoutout sa'yo. yun sa kanya. Hindi ko sure kung ano yung exact difference, pero alam ko meron. So, ito yung pinaka-paborito ko dati. Bakit? Kasi walang tatalo dito is 8,000 mAh battery. Ubus na lahat ng battery ng mga kasabayan niya. Pero ito, nag-charge na. Pero ito, sorry. Solid tayo. Dalaw yung battery niyan, men. Pero may naging issue ako dito. Kasi yung pwesto ko dati, naglipat ako. Kwento ko na lang din. Naglipat ako ng pwesto. Minove ko yung table ko. Di ko alam kung anong dahilan, pero pag move ko ng table ko, yung Bluetooth, kahit yung dongle nagdi-disconnect. So, nag-try na ako mag-unpair, na-try ko i-pair sa iba. After ko mag-move nung pwesto, di ko alam po na-damage siya, pero yun, nagka-issue na siya. Pero, kaya hindi ko siya binabaklas. Una, ito yung pinakamahal kong keyboard na na-build dati, at saka pinakauna kong keyboard. So, nasaktuhan lang din. Kasi yung mga sumunod na keyboard, sabi ko, ba't ganun? Yung binuo ko tong keyboard na to, yung presyo ng keycaps, hindi ko naman alam na medyo mas mahal siya compared do sa iba, lalo na sa mga Yonki or kung yung mga local na keycaps, mas mahal ko siya nakuha. Tapos yung ako na switch din, is pinaplug ko lang dire-diretso. Tapos nag-try na nga ako ng ibang switches dun. Sabi ko, ba't ganun? Ang hirap i-build. Pero itong sa Faker at yun, pinagsasalpak lang natin yung ako na switch. Sobrang suabe. Anyway, so yun na nga, all goods pa rin sa akin yan, Faker IK75 Pro. Pero, kaya nga tayo pupunta dito. Pero kung mas trip mo yung medyo modern o medyo advanced, dito ka na tumalon. Yan, oh. Ang ganda, oh. Ito yung current na ginagamit ko sa desk. Faker K75. Alam ko may Pro din to eh. Pero nakalagay lang sa likod is Faker K75. So, Faker K75, sobrang laki ng toggle niya. Enough ko kasi naka-connect. Baka bumukas yung computer dun sa likod eh. So, yan. Faker IK75. Ang issue ko naman dito, pero good sa akin to. Ang issue ko dito before, hindi ko alam, hindi naman ako nag-update, wala rin naman akong ginawang kahit ano. Pag nag-switch ako ng yan, kasi sa volume yan eh. Yan.
Pag nag-switch ako niyan, yung volume hindi gumagana unless na ituloy-tuloy ko siya. Pero after nung, hindi ko alam kung kailan, pero bigla na lang pagka-pindot ko or swipe ko ng ganyan, yan, gumagana yung volume bigla eh. So, hindi ko alam kung ano nangyari, pero yun. Tapos isa pa, ito medyo nag-i-stock. Sa switch lang naman to, pero yan, nag-i-stock. Pero yung tunog niyan, ay hindi tayo nagkapag-sound check doon sa iba, pero babalikan natin, wait. So, ito yung tunog. Out of the box, walang palitan. So, Faker K75, medyo mahal to compare dun sa iba, pero good sa akin yan. So, balikan lang natin. Ay, hindi ko alam kung na-sound check ko, pero sound check na natin. Okay. And yung isa, which is tong Lychee G8T Pro. Yung mga panahon na binibuild ko to, sobrang gandang na ako sa tunog na ganito. Paano ba naman? Kasi yung nanglason sa atin na sa isina, sabi mo, ganda naman ng tunog ng keyboard niya. Napabili tayo. Ayan. And yung last, yung KZZI or KZ, or di ko alam kung paano banggitin, pero yan. Itong KZ75, magkapangalan pa sila, KZ75 Pro. Yan. Yan. Yung top view. Okay naman siya sa akin. Ang naging issue ko is seller. Kung papansin nyo, hindi pa nga natin natatanggal. Okay yung build, yung quality niya and all. Medyo fancy lang yung pagkaka-build sa keyboard na to kasi nga maraming pautot siya, maraming kung ano-ano eh. Yan, may paganto, yung on-off switch mo nandito, yun, yan. Oops, yan. Medyo maarte lang tong keyboard na to, pero all good sa akin to. Yan, tapos ito pa, meron kang ports dito na pwede mong saksakan. Tapos yan, sa likod, yan. Pero all good sa akin to. Yun nga, kung medyo kikay ka, alam ko may pink nito eh, yata. Lalo sa mga, mga chicks nyo. Or kung hindi nyo sa chicks, sa mga... Anyway, so yan. Siguro ito na yung last na keyboard na natin. Kasi, tama, yun lang namin last eh. Okay, so isa lang yung talo natin for this video, which is itong... Ayoko na ulitin, pero yun. Ayun. Okay, so... Dito natin tatapusin kung anong pinaka-okay sa akin. Nasabi ko pinaka-okay ba sa 60? Oo. So, para sa akin ang pinaka-okay, which is ito pa rin. Kasi ito yung gamit ko eh. Itong K75 Pro. Ito lang yung issue ko. Papalitan ko nila ng switch nito. Pero kasi, hindi pa naman siya lumulubog ng todo. Kaya, for now, okay pa rin sa akin to. So, yan. All goods. Bye-bye and babu.